Sa umaga, kapatid na Jonathan, kapatid na Brother Jan. Tayo ay dadako na sa ating morning devotion at tayo ay sumaglit mo ng manalangin. Let's pray. Kami dakilang Diyos sa mga banal na nasa langit. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, araw ng linggo, Panginoon, na kami muli ay may malaya at may pagkakataon na sumamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa linggong nagdaan ng iyong pag-iingat sa amin, iyong providence, Panginoon, and ang iyong mga pagpapalang dumating. Puri kayo, Panginoon, sa buhay na hanggang ngayon ay pinapayaran mo pa rin sa amin. Pastor, na gamitin ka, Panginoon, sa iyong kapurihan. As we come to you, Panginoon, sa aming pagsamba ngayong umaga, sa aming mga devotion, we ask yung forgiveness na aming mga nagawang kasalanan and to cleanse us, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy sa aming pag-aaral, gulay-gulay ng salita, ay nabayan po kami, hindi namin ang mga katotohanan ng salita. Pray, Panginoon, ng mga kapatid namin na papunta pa lang. Natin po sila and remind din, Panginoon, ng aming covenant sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Kayo maluwalhati sa aming pagsamba at lalo, Panginoon. Tubang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Natin pong morning devotion ngayong linggo ay matatagpuan sa aklat ni Mark, the book of Mark. Mark chapter 11, verse 20 to 26. Mark chapter 11, verse 20 to up to verse 26. Ako na lang pong babasa. Babasahin ko po ito sa ating sariling wika. Mark chapter 11, verse 20. Itong salita ng Diyos. Sa Tagalog, kinaumagahan, pagdating nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo iyon at matatanggap pa ninyo iyon. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan patawarin din ang inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Ngayon mga kapatid, establish natin ang background ng Book of Mark. Background ng Book of Mark, this is a general gospel. Kung may general epistle, ito naman ay general gospel. This is a gospel for everyone written by John Mark o Mark, nakatawag ni Apostle Peter. And this chapter, this passage is or encounter, hindi ito parable na sinasabi ni Jesus Christ. It is a real encounter between Jesus at ng kanyang mga disciple. This is a real event. This event, mga kapatid, is also part ng last week ni Jesus dito sa lupa bago siya ipako sa krus. And sa ating devotion, hindi na natin i-expose ng sobrang lalim ang ating text na binasa. We will just see yung mga truths and principle na pwede natin ma-apply sa ating mga buhay for today's devotion, mga kapatid. So, magpo-focus na tayo sa verse 24 and up to verse 26. And this passage talks about prayer. It is about prayer. At ang bagay na makikita natin dito ay ang ating attitudes toward prayer. Yung bagay na makikita natin is yung ating attitudes toward prayer. And tandaan natin mga kapatid, ang prayer, hindi lang ito basta nagre-recite tayo ng mga words. We're not just babbling with words. There should be an attitude, a biblical attitude toward prayer.
biblical faith toward prayer na sinabi ni Christ dito sa kanyang mga disciple. So, may dalawa lang tayong bagay na titignan natin. May lamang ito, mga kapatid. So, verse 24, makikita natin dito, sinabi ni Jesus Christ na to pray with anticipation sa ating Sunday School. Napaka-beneficial ng paalala sa atin na before we come to the Lord, sa Lord's Day, ina-anticipate na natin yung Lord's Day before pa ang araw ng linggo, yung mga bagay na meron na gagawin natin sa linggo. So, ganoon din pala sa prayer. Jesus Christ remind us na when we pray with anticipation na nilulook forward na natin yung mga bagay na pinapanalangin natin. Paalala ito mga kapatid kasi minsan when we pray, with it na magkaroon na lang tayo ng passive attitude toward prayer. That His will be done. Kalooban niya naman na masusunod. Hayaan na natin ang Panginoon. I remember yung sinabi ni Pastor Noel, I think this is just an event din na kanyang illustrate sa Pastor Conference na may isang pastor na lumapit at nagtataka bakit hindi namumunga ang kanyang gawa. Then may isa ring pastor sinabi, kailangan ba lagi namumunga ang iyong gawa? Sabi naman ng isang pastor, syempre hindi, nasa Panginoon. That's why, hindi mo ina-anticipate o hindi ka nagtitiwala na dapat talagang namumunga ang iyong gawa. Mga kapatid, this verse calls us na magkaroon tayo ng active attitude sa ating mga panalangin. That is why we pray with anticipation and with eager expectation na anuman ang hingin natin sa Diyos, nasa ayon sa kanyang kalooban, ay pagkakaloob niya ito sa atin. Napakalaga ng prayer, mga kapatid. Prayer lang yung bagay o yung gawain na iniwan ni Christ sa atin para makalapit tayo sa Ama ng personalan at sarilinan. Di ba? Minsan may mga prayer request tayo na nahihiya tayong sabihin sa ating prayer meeting. Nahihiya tayong sabihin sa ating ang ating prayer request. Well, we have our reasons. But thank God, hindi lang nakakulong sa context ng church ang prayer. Hindi lang tayo pwedeng lumapit sa Diyos kapag nasa iglesia tayo. We can personally pray to God and ask Him yung mga kailangan natin, and of course, with anticipation sa mga bagay na hinihingi natin. Take advantage natin ang means of grace ng Panginoon na binigay natin sa atin. Na tayo ay manalangin and to pray not passively or out of obligation, not reciting words, but to pray actively and out of love with eager expectation and anticipation to our request to Him. And alam mo mga kapatid, one of the mark of a true Christian is that he is a prayerful person. Hindi mo mapipigilan yan. If you are a Christian at nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, hindi mo mapipigilan mag-pray na full of adoration to God, full of thanksgiving to God. So gusto nating malaman kung isang Kristiyano ay may pakit talaga sa Diyos. Observe mo siya. If you care to pray. Sabi nga ni James, diba? Sinasabi mo na may pananampalataya ka sa Diyos. Then pray. And pray with faith, anticipating your request to God. Lagi natin tatandaan mga kapatid that the power of prayer do not lie in our confidence toward prayer, but in the nature of God. The power is in God, not in our faith, not in our prayer. We can pray with anticipation toward our requests because He is good, He is wise, He is merciful and graceful God. That is why we can pray with anticipation and with high expectation na mangyayari ang mga panalangin natin sa Kanya dahil nakasalig ito sa Kanyang katangian. So pray. Ito ang hamon sa atin ngayong umaga. Pray. Manalangin ka. Idulog mo sa Diyos ang iyong mga hinaing at pangangailangan. At manampalataya ka na ito ay realidad na sa iyo at mangyayari na.
dahil ito ay nakasalib sa katangian ng Diyos at hindi sa kagalingan ni man. And second thing, and this is the last thing we will see, is to pray with a forgiving heart. Verse 25 and 26, sabi dito, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Very self-explanatory verse. It basically says to forgive first before you talk to God. Bakit? Bakit daw? Eh, why would you expect good things from God if you are not doing good? Bakit ka aasa sa mga mabubuting bagay buhat sa Diyos kung ikaw hindi ka naman gumagawa ng mabuti? Hindi nito sinasabi na nakasalalay sa iyo kung bakit ka liringhin ng Diyos. Sinasabi lang nito na kung ikaw, alam mo kung gaano kasakit ang gawa ng masama ng isang tao at sobrang hirap magpatawad, eh ganyan din naman ang nararamdaman ng Diyos. At mas mabigat pa, dahil puot ang sabi ng Bible. So forgive. Hindi tayo makakalapit sa Diyos nang walang dalisay na puso. Because only if we do forgiveness, only if we do good, only if we know what a good person will do, then you can have an assurance na mangyayari ang mga panalangin mo. Because you are praying to a good and loving God. So itong hamon sa atin, we should possess first a consecrated heart before we come to the Lord. So may galit ka ba sa puso mo ngayong araw, ngayong ating pagsamba? May puot, may hinanakit. Ito ay hamon. Na ikaw ay magpatawad bago tayo lumapit sa Diyos ngayong araw. This is a call to forgive before we come to the Lord. Grudge, revenge, angry should have no room for Christian life. Di ba ganyan naman ang gospel? Di naman tayo deserving ng mercy and ng grace ng Panginoon. But still, He loved us. Why were we still sinners? So this is also a call for forgiveness, mga kapatid, before we come sa ating pagsamba ngayong araw. So nawa, napaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, ng mga prinsipyo ng katotohanan ng kanyang salita. Let us pray. Lord, thank you po sa paalala ng iyong salita. Puri Panginoon, help us na may apply sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Help us to pray with anticipation to our requests. And especially, help us to pray with a forgiving heart first before we come to you, Panginoon. Tuloy, Panginoon, be graceful to us, may ito, be merciful to us. Tuloy, Panginoon, pray sa mga kapatid namin na wala pa, ay paalala po sila, Panginoon. Papatuloy namin gawain na walang ibang maitaas at maluwalhati, hindi ay nakilang pangalan namin po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.